Samantala, Korte Suprema ang abogadong si Attorney Jose Roy hinggil sa estado ng foreign ownership ng Philippine Long Distance Company o PLDT. Layunin nitong masunod ang tamang class of shares sa nasabing telecommunication company. Para sa detalye, balitaan mo kami Joseph Parafina. Ini-question sa kataas-taas ang hukuman ng isang abogado ang guidelines ng Security Exchange Commission hinggil sa foreign ownership rule ng Philippine Long Distance Telephone Company. Nagkain ng petition for certiorari ang abogado at di na si Attorney Jose Roy III sa Supreme Court. Yung rules niyo masyadong lax. Baka pwede niyong baguhin. Sabi, hindi man ako sinagot. Di ba? Biglang lumabas na lang itong circular nila na which, yun nga, hindi niya ina-apply yung 60-40 to every class of shares. Git pa na abogado, dapat sundin ang 60-40 ownership requirement sa kada class of shares ng kumpanya. I am not opposed to foreign investment. I want foreign investors to be welcome. I want them to come into the Philippines and follow our rules the way the Constitution designed it. I want the foreign investors to come here and to bring in events that lead to durable development that are also profitable for them. But I wish that we would find the type of investors who have a commitment to respecting not only our Constitution, but a commitment to forming a partnership for building our economy. Nananawagan din ang abogado sa kataas-taasang hukuman na imbestigahan ang Beneficial Trust Fund ng PLDT upang malaman kung may nilabag ba ang ilang korporasyon at subsidiaries nito sa foreign ownership. Ang foreign ownership rule ay dinakda ng konstitusyon para sa kapakanan ng mga lokal na negosyante. Samantala, sa ngayon pinag-aaralan pa ng PLDT kung makaka-apekto pa ang petisyong inihain ng abogado. Sinusunod lamang umano nila ang kautusan ng Supreme Court batay sa Gamboa decision. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina.